Itong job posting na to as farmer worker ay hindi po kailangan ng job experience, hindi kailangan ng certificate, at hindi po kailangan ng diploma. Try po nating mag-send ng resume at palagi po nating tandaan na pag nagpasa po tayo ng resume, ang mga employer ay may iba't ibang pangangailangan po sa isang trabahante o isang aplikante, ay kailangan po ang ating resume ay hindi po naka-generic. I-edit po ito tugma po sa pangangailangan ng employer para po mas malaki ang chance natin na mapili ang ating resume. At wag po nating kalimutang gumamit ng mga strong keywords po na tugma sa ating skill o profile para po magiging ATS friendly po ito. Hello, kumusta po? Sa mga nais po na gustong magtrabaho dito sa Canada as farm worker, ay try nyo pong pasahan itong mga kumpanyang ito na naghahanap po ng international foreign worker. Basahin po natin itong mga to para po mas safe ang ating pag-a-apply online, iwas po tayo ma-scam. Okay po, sa mga mobile user ay sundan nyo lang po ako. Pwede din nyo pong i-open ito sa Chrome. Ang gamit ko po ay Safari. Type po natin ang job bank. Ayan. Pagdating dito sa window na ito, ay scroll down muna tayo. Tapos hanapin natin ang foreign candidates from outside Canada. Kaya pwede pong mag-apply ang mga tagalabas ng Canada dito. Tapos pagdating po dito sa what, i-type lang po natin itong farm worker vegetable na type ko na po kanina kaya andyan na po siya. Click natin tong search na to, itong bilog na yan. Click natin yan. Ayan. So mag-a-appear dito, farm worker vegetable. Ang pwedeng mag-apply ay Canadians at mga international candidates. So sa ngayon po, may dalawa po silang bagong naka-advertise na nangangailangan po sila ng mga farm workers. May dalawang company po, ang isa ay Sun Harrison Hot Spring Farm Incorporated at ang isa naman ay Sudbury Farms Incorporated. So buksan po natin itong una, itong si Sun Harrison Hot Spring. Makikita po natin ito ay verified at ang sahod po na bigay nila per hour is 16.95. Magkakaroon po kayo ng 35 hours per week. Ang employment po is full-time permanent. May 5 po silang vacancies. Tapos sa education, no degree, no certificate, or no diploma ang kailangan. Sa experience din ay ganon, wala pong experience na kailangan, ititrain po kayo. Wala naman pong mawawala kung itatry po nating mag-apply. Baka po isa po tayo sa mga mabibigyan ng chance na makakuha ng trabaho at magkaroon ng chance na manirahan dito sa Canada. Basahin po natin ang kanilang worksite environment, responsibilities, tapos tulad po ng sinabi ko kanina, pag ganito po ang mag-a-appear, na itong bilog na to na parang earth, yan, ay pwede po tayong mag-apply. Tapos, ang advertisement is until April 17 lang po, kaya magpasa na po tayo ng resume. Tapos, click natin ang show how to apply. Ayan. So, nakasaad dito ay kailangan din po ng cover letter. Tapos, may mga questions po, screenings questions na dapat po nating sagutan. Okay po. So, ayan po. Buksan po natin tong pangalawang company na nangailangan ng farm workers na nag-post po sila noong April 5, 2024. Click po natin to. Ayan po. Same po sa unang company na nag-post dito na nag-advertise ng job posting as farm worker. Verified po siya. Ang bigayan po ay 17 per hour at meron pong 37.5 hours per week po. Ang sahudan po dito ay bi-weekly. Ang employment permanent po, full-time. Tapos may 6 po silang bakante. 6 na katao ang kailangan po nila sa posisyon na ito. Ganon din po sa education, makikita po natin walang kailangan na degree or certificate or diploma. Ang experience po ay kailangan po 1 year to less than 2 years. Basahin lang po natin ang worksite environment.
meron pong work setting, at napaka-importante po, alamin po natin kung ano po ang mga responsibilities. Ayan. Tapos may experience at saka specialization. May mga additional information din na kailangan nating alamin. At tulad po ng binanggit ko kanina, pag ito po nakalabas na parang Earth o parang globe na dito, ay pwede pong mag-apply ang mga tagalabas ng Canada. Tapos ang advertisement po ay hanggang May 5, 2024. Click po natin ang show how to apply. So ayan, nakasaad lang po dito ang kanilang email, pero wag po nating kalimutang samahan ng cover letter. At wag po nating kalimutang i-edit po ng maayos ang ating resume. Sana po nakatulong ang video na to sa paghahanap nyo po ng trabaho dito sa Canada. Share po natin para magkaroon ng chance ang iba na makapag-apply po. Sayang po ang opportunity na ito. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para po ma-notify tayo sa mga next upload video natin. Maraming salamat po. Ingat. God bless. Bye!